Happy morning muli sa inyo lahat. Hi, Danny, Hello po, President ng good ANPA. morning. Happy morning po. Ito Dan, sa likod lang to uli ng iyong Backyard lang po. backyard lang. Opo. So, mga ilang manok na to, Dan? Nasa 30 plus 36 na. So, anong tawag sa mga manok na to? Rhode Island at saka Plymouth Rock. Yung itong BPR. Nakaapak ako. Nakaapak. Maswerte yan mo. Ano, may mga Tanggalin na ganyan, 3 Ay, months kasi po old. Para sa di ka kulungan po. nahirapan. Anong tawag ulit dito, Dan? BPR, ma'am, yung BPR Plymouth Rock at saka Rhode Island Red. So, ulitin natin. Itong mga manok na to, ang nagbigay. Bali po ang nagbigay po talaga nito sa farm ni Doc Erwin Joseph Cross sa Dominant Asia sa Morong. Opo. Ito yung naatinan mo na training Training namin. na mula sa Dominant Asia Pacific. Yun po kay Doc Erwin Joseph Cross. hindi na to doon sa Ateneo. Bali, Connected yun po, pa rin. Si Ateneo po ang may connection sa farm. So siya yung nag-connect. Siya Tapos, nag-connect sa ANPA. Kasi linawin natin dahil ito yung maganda na binigay. Sustainable talaga yung ginawa ng Ateneo de Manila. Tama, no? Yung last time na itinulong sa atin dito. Tapos, ngayon tuloy-tuloy na Tuloy na. Kasi nakita ko kasi dito sa manok, sustainable kasi araw-araw nag-iitlog. Tapos, bukod sa mag-flashback lang tayo, mag-recall lang tayo, Dan, ay President Danny. Yung pumunta rito ang Ateneo, diba? So, yung maraming mga binigay at training. Ano-ano uli yun? Mga Yung training po natandaan nila, nila. tatlo po yung sa hydroponics po, yung sa Oo, yung nasa likod na yun. dito sa dito sa Manukan. Din yung sa dragon fruit juice po. Yun po kami, kasalukuyan nagtatanim pa lang kami ng dragon fruit para tuloy magiging din namin yan. Pati dragon fruits, na ano mo na rin. Natin po natin yung dragon fruits kasi yun Nasaan po, ngayon yun? sa farm po magtatanim tayo. Marami naman kaso lang pararamihin pa natin. Kasi gawa nung kailangan kasi natin yung dumi ng manok para tumaba yun. So yung dumi ng manok na to, yung mga napupulot po Magiging dito. fertilizer po yan, organic sa halaman. So wala kang pangsahod. Kailangan po, winawalis araw-araw para Direkta sa lupa. para iniipon. Isasama na rin ang lupa. Masasama na po ang lupa niya kasi po yan. Unti-unti na po naging nabubulok. So now, Danny, President Danny, ano yung mas kailangan mo pa dito? 'Di ba? Saan ka concentrate ngayon na mas alam mo, mas napapakinabangan ng mga magsasaka ng ANPA? Sa layer po, yung ganun mga babae. Ito po nag-iitlog yan. Yan sa likod mag-iitlog, ma'am. Ito yung mga ganito. Mga babae layer po. Babae. Yan po sa likod ng itlog niya. Ay, eto, ang cute. Araw-araw po siya Organic to, no, Dan? Pero, ayan. So, nakakailang itlog yung 30 lahat. Pero hindi naman lahat. Everyday po, 30 rin ang itlog niya pagka ng itlog na. So, tipid ka na sa itlog. Opo. Pero, syempre, yung pakain. Pakain po, meron siyang, ratio. Everyday. Sa mga layer po, everyday, 100 grams. Pero, di naman nila. Anong tawag dito? Yung feeds po na, Hindi ka ba lugi? Hindi ka ba, Sa umpisa po, ganun po talaga, 1 month hanggang 4 months, wala ka pang production kasi pinapalaki pa. Pinapalaki pa po. After 5 months, mag-iitlog na yan. So, unti-unti na babalik yung puhunan. So, halimbawa, nakakamagkano ka ng pakain dito sa manok araw-araw? Sa ngayon, sa 30 na piraso, nag-consume siya ng 1 kilo kalahati. Magkano ngayon ang kilo? 49. Ang itlog mo, 30 peraso. Kunyari,
Kanyari, magkano ba ang itlog isang peraso ngayon? Bibenta natin ng 10 kasi mas 10, mahal ang brown. So, 30 pesos. Lugi ka. Hindi po, sa 30, 300. Ay, 30, 300. O nga pala, sorry. Piso ang inisip ko. 300 po. Ay, oo, panalo na ano. Kung magdoble pa sila ng eggs, yun ang maganda. Eh, yung iba hindi pa naman nangingitlog, di ba? Hindi pa, nag-ano pa tayo ng ano. Mga ilan pa lang sila na nangingitlog? Yung ano Ilang, po, ilang sila? 3 pa lang yung itlog. So tatlo pa lang pala. So, imagine mo yung tatlo na yun. Yeah, 30 na yung na-harvest mo everyday. So, pag nagdoble sana sila, o yung iba pa, Ano tayo, yun talaga target doon. Mag-order tayo ng panibago para sa second batch para meron tayong pang-additional na after 4 months, meron na ulit mag-iitlog. ayan. So, President Danny, di ba po, ayan yung, isa rin ba yan sa hinihiling ng O-Save store na mag-supply din kayo ng Yun po, eggs, yung organic? yung huli namin pag-uusap, yun na, inalok na namin yung itlog, tapos yung ibang product pa. Kasi sila yung inaaral nila kung ano yung mga available nila, kailangan nila mga paninda. Kasi yung OCD kasi pero yun ang pinakamurang bilihin sa Kailangan na direkta sa magsasaka sila direkta sa magsasaka. para nga naman nakatipid at mura maibenta. Pinakamurang sila mga bilihin. So, eto yung isa sa mga proposal. Bali, kung yung mga members, yun ba yung tama ba ako, President Danny, na yun ang pinaparating mo sa mga miyembro ng ANFA na ganito din gayahin kanila para kung pagsamasamahin ng mga itlog, marami. Supply na tayo. And kailan uli yung meeting na magaganap? Sa ano po, ngayon sa gulay muna tayo kasi magre-repack na tayo. Ayun, so Para sa repacking muna ang magaganap. Kasi halos lahat, tama ba ako, lahat ng mga magsasaka ng Angono, ng samahan, ay kayo yung mag-handle ng repacking. Sana po, pero ang target namin is buong Rizal na kasi pag dumami ang order ng ng OSAID. Yun na po. Kailangan natin na sustain yung supply doon kasi contract na po yan. So, sa meeting namin sa June 4, sa samahan ng magsasaka sa buong Rizal, doon sa Baras, talakayin, ako mismo magpaliwanag kung ano yung mga gusto ng OSAID. So, hopefully, makakakuha tayo ng marami supply ng gulay na ibabagsak sa ANPA. So, magtutuloy-tuloy na tayo, mag-start na tayo na repack. Then, sa ngayon, mag-practice pa kami ng repacking din. Kung magkano kalabasan ng isang pack na gulay, yun ang i-propose ng OSIP, i-present namin. Alright. So kung acceptable sa nila yung presyo na magagawa namin, ituloy-tuloy na natin. Yun bang pagre-repacking, training mula sa kanila? Or Yung sila po sila yung nagbigay ng sample. sample lang? Opo. Tapos parang i-orient lang yan sa inyo para yun ang susundan, tama ba? Yun ang gagayahin namin. Yun ang kailangan nila. Tapos? Sa ngayon ha. Tapos kayo pag-uusapan ng samahan kung kaya, parang ganyan. Opo, yun po ang practice namin kung magkano ang kalabasan kasi meron tayong profit margin kung siyempre hindi tayo pwedeng malugi. Tama. Supply tayo, kailangan meron din. Kasi, tama President, kasi bibilangin mo din at kasama dyan sa estimate mo rin yung time, yung time ninyo. Kasi katulad mo, may ibang trabaho ka pa. Tapos yung labor, tapos transpo. Yan. Kasi 'di ba may trabaho ka talaga. So, syempre kapag kumuha ka ng oras diyan, dapat matapatan din yung sweldo mo kung ano mang nawala, Dapat natin. Walang lugi kasi natutunan din naman namin to. Kahit sa manok na rin, natutunan namin yung mga katulad ngayon, tuloy-tuloy ako nagbenta ng mga sisiw. So sa sisiw, di kami nagpapalugi. Every week nagtataas ng presyo.
tulad nito, 1 month na, nagpe-presyon ako dyan ng ano. Pwede rin magbenta na ng sisiw. Opo, sa day old, ang bintahan 1 is month. 140. Then, after 1 week, magtataas na kami ng 10. Per week, nagtataas na. Oh, yeah. So, Kasi pwede. yung pagkain natin ito, na binibilang din natin yung pagkain, yung time, yung vitamins. Ang gaganda ng manok. management. So, yan yung nagbebenta na rin. Kaya, Sir Danny, kung meron po pa kayong pangangailangan at gusto kayong tulungan, ano-ano yung mga yun? Yun po yung sa kasalukuyan, yun pong lilipatan namin na malaking laki ng farm sa Hillsdale. Ang kailangan po namin talaga yung ganito. Oo, Mas yung setup. malaking, Yung setup, setup. Malaki-laki yung brooding house para sa capacity ng mag-start lang kami ng 30 heads kami doon. Mag-start kami. Ito, wala pa. Yung pang Hillsdale, wala pa. O, in-order pa lang namin sa Dominant Asia. Yung layer talaga, puro babae na. Oo. Para pag-itlog sabay-sabay. Tapos, ayun na. Tuloy-tuloy na kami. Palalakihan na namin yung bahay ng manok. Para yung requirements is din namin. Masunod namin para sa Oo, tama yung production. kasi syempre yung amoy ng dumi ng chicken. Kailangan nyo din yun na isaalang-alang para doon sa mga kapitbahay, bahay. Sa bagay, meron na tayo mga, nakachik na ako. Meron tayo mga, nga ngayon, meron, ayan ang ilong ko. Meron na kasi tayo ngayon ng mga, yata, fertilizer yung na, prebiotics po. prebiotics na Yung pangtanggal ng amoy dito amoy, sa, ayun. sa vitamins po yun. Pero mayroon tayong pangtanggal ng amoy dyan. Yung mga uling, soda, mga ganun. So, President Nandi, tama po palang ginawa mo no, itinaas mo to. So, hindi agad dapat sa lapag, Hindi po. Kaya bawal. kapag mag-set up doon sa Hillsdale, ganito yung pataas style din. din. Yun ang, kung ano yung So, system ni Doc, yun din ang gayahin namin. Para wala nang tuloy-tuloy ng production, hindi yung nag-trial So, and may error. may modelong setup. Kasi yung trial and error, yun din ang nakakalugi sa magsasaka. So, ang laki pala talagang tulong nung training na ibinigay Opo, sa iyo. malaki talaga. Libre yun Bayad po yun. Ay, bayad? Sinagot, ang nitong huli, nakausap ko si Dominant Asia, si Doc Erwin daw nagbayad. Kaya Talaga. nung humirit ako. Ulitin natin si Doc Erwin is Siya yung may-ari po ng Dominant Asia Pacific, Poultry Genetics. So yung kanyang yung farm na niya based na Europe. Siya sa buong Asia, siya pa lang yung nakakonect sa Europe. Sa Talaga? Czech Republic. So yung ginagawa niya is nagbibisit na siya ng Vietnam, buong Asia para lumawak pa lalo itong So, sinagot niya yung training ninyo, training fee. Training. Tapos yung mga sisiw na binigay ng ANPA, naka-charge din sa kanya. Talaga. So, ang bait-bait Sabi pala niya, nun. kasi nalaman ko sa sekretary nung nag-order ako. Ito, ma'am, pwede pang makahingi pa ng mga sisiw na lalaki. Sabi niya, titingnan namin kung meron. Kasi si Doc, naka-charge daw kay Doc lahat. Alright. So, i-flash natin o i-post na lang po natin yung kung okay lang kay Doc, no? Makilala naman natin. Pero ipaalam mo muna kung pwedeng i-post kahit picture lang niya. kung pwede. Kasi malaking tulong ang ginawa niya sa ANFA. Po. Alright, Sir Danny. Ano pa po yung pwede natin na maibigay sa inyo? Kung sakaling may gusto pa na tulungan kayo. Sa ngayon, focus muna kami sa manok, yung naglipat doon sa malaking poultry farm. Kasi yun ang target namin is lumaki ito para makapag-supply na sa barangay. Kung lumaki pa lalo, siyempre sa mga municipality na, ayun, malayo pa po yun. Pangkapit-bahay pa lang. Pampamilya, pambahay pa lang. Uy, pero not bad Kasi parang ayan na yung kailangan may simula. Diba? At least nagsimula. Napakaswerte din namin kasi kami pa lang yung itatay ang certified na breeder sa layer dito sa Rizal. So, lahat na gusto pang ganitong manukan, talagang under na namin.
Kayo na yung sa inyo na mag-umbrella na sa amin. tama. And ikaw na rin ang magsasanay sa kanila. Magsasanay din. Siyempre, ay mayroon naman tayo ng meron ng lisityo labahan na bumaya na. Alright. Thank you so much, President Danilo. At nagtuloy-tuloy pa rin po kayo sa kabila na napakaraming pagsubok. And yung ANFA, grabe yung pagsubok din na dinanas po. Pero ayan ka pa din. Alright, thank you. Mayroon kang gusto sabihin? Wala na? Sa susunod ulit. Ito po ay update lamang sa ating Pangulo ng Angono New Normal Farmers Association dahil lagi pong may ginagawa araw-araw para sa samahan at sa kanyang pamilya dahil gusto talaga nilang umunlad bilang isang ordinaryong magsasaka na ang simula nito noong panahon ng pandemic sa mga hindi pa po nakakaalam ay i-search nyo lang po yung pangalang ANFA or Angono New Normal Farmers Association. Makikita nyo po lahat mula noong pandemic kung paano sila nagsimula. Sa tulong po ng Department of Science and Technology, sila po nagsimula at ang LGU ng Angono. And then sumunod na po yung iba-ibang private sector like Ateneo de Manila, ano pa yun Dan? Ateneo de Manila, SM Foundation. Ayan, syempre given ng DOST dahil sila yung nagsimula. And ayan. Alright, so tuloy-tuloy lang po para sa mga gustong sumuporta sa Angono New Normal Farmers Association. At narito lang po ang president natin na si President Danilo Tortogo na talagang handa rin po siya na umunlad ang kanyang samahan at yung mga kanyang kasama sa pagsasaka. Alright, thank you. Happy morning.